nag-zoom na po ako, pero hindi ko lang siya na-appreciate kasi mas gusto ko yung offline. Nung nag-pandemic days, wala kaming choice, nag-zoom kami, and we are spending more than 100,000 pesos per month para lang sa Zoom app na ginagamit po namin. Kasi that time, nagsiseminar kami, umakabot kami ng mga 5,000 attendees. Ang halaga po ng Zoom, nag-times 3,000 po siya. Ibig sabihin po, ang valuation ng Zoom dati piso. Nung pandemic days, umabot siyang 3,000. Eh, imagine mo na kung bumili ka ng shares ng Zoom ng 1 million, i-times mong 3,000, ilan yan? That is already 3 billion. Ibig sabihin, 1 billion mo, naging 3 billion sana yun. Boom! So, para mas maintindihan po ninyo, pandemic days, gumamit ng mask? Tama? Isa sa pinakamagandang negosyo ng pandemic days ang mask. Isang box, 100 pesos, na ibibenta ang 2,000 nung pandemic days. Now, ano ang point ko? Ito yung tinatawag mga nag-boom na industriya, Netflix. Sino mag-aakala na magkakaroon tayo ng Netflix? Nag-collecta po ba kayo ng CD? Nag-collecta po ba kayo ng DVD? Meron po ba kayong album ng mga pelikula ninyo? At sabi niyo, itatago niyo yun. O ngayon, nasaan na yun? May Netflix na eh. Now, in short, ang industriya, sabi nila, if you study the people getting wealthy today, one thing is obvious. They sold the shift earlier than everyone else. Ang Ascendra, may shift na nangyayari. Sa industrial network marketing po kasi, the sad part is, meron po tayong tinatawag ng mga multiple accounts. Ang multiple accounts po, kadalasan po niyan, ang kikita lang talaga niyan, yung nagsisipag ng sobra-sobra at talagang tututukan mo sarili mo. Kay Ascendra po, familiar po ba kayo sa Unlitex? Unlirice? Makatawa naman si ate. Okay. May Unlitex, sino? Smart Globe. May Unlirice, sino? Ang inside. Si Ascendra, may Unli spillover. Sa ayaw nyo at sa gusto, malalagyan kayo ng tao, lalo na pag ngayon kayo sumabay. Hindi isa, hindi dalawa, daang-daang downlines ang pwedeng mabigay po sa inyo. Clear po ba tayo? Yes! Now, ito yung mga words na dapat naiintindihan natin sa panahon ngayon. Automation. The good thing about Ascendra, ang Ascendra po is not just an MLM company. Makikilala po ang Ascendra pagdating po ng oras na business solution company. In short, kung ano ang problema nyo, ang solusyon si Ascendra. Automation, mag-dis kami June 30, magkakaroon na po tayo ng TikTok affiliate, magkakaroon tayo ng e-com, magkakaroon tayo ng dropshipping, lahat ng pinakakailangan. This coming June 30, invite niyo po personally, if wala pa po kayong ticket, makiusap po kayo sa nag-invite sa inyo na i-reserve kayo ng ticket. Kasi ang expected po natin na capacity po actually ng Metro 10, nasa 2,000 po. Ang capacity ng Metro 10, sagad na po yun. Actually sa kontrata po, 1.8. 1.8 po ang capacity ng Metro 10 sa contract. Ang ticket na na-release na natin na nakapareserve na po lahat ng leaders, 2,000. In short, as of now, ubus na po yung ticket. Kaya makiusap na lang po kayo sa nag-invite sa inyo, baka may mga sobra pa sila dyan na para pwede po kayo maka-attend this coming June 30 kasi makikita nyo yung pinakaganda ng meron sa Ascendra. Communities, this is very important as of now. Kaya nga kung mapapansin nyo, putok na putok po ang kayo sa JCI, Rotary, Rotaract, anything ng mga communities, usong-uso na po yan sa panahon right now. Ang kagandahan po dito sa Ascendra, ito po yung community na pwede kang mangarap ng malaki. Ito yung community na kung wala ka ng hope, pwede ka pa magkaroon ng panibagong hope dito sa Ascendra. Personal branding, gusto nyo po ba maging content creator? Yes! Lahat naman tayo gusto, I'm sure. Walang taong ayaw. Lahat tayo gusto natin magkaroon ng sariling identity. Pinuturo po rin yan dito. Personal branding, digital leverage, lahat po yan, pinuturo po yan dito sa Ascendra. Now, ang Ascendra kaya siya nag-exist. Sabi namin, tulungan natin ang Filipino na magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan sa panahon ngayon kahit hindi nila kailangan gawing full-time ang Ascendra. Kasi tanggapin po natin ang mahal ng bilihin sa panahon ngayon. Tama? Ang yaman nating Pilipino. Nung nasa Japan po ako,
Last year, mas namumurahan pa ako sa pagkain sa Japan kaysa sa pagkain sa Pilipinas. Alam niyo po ba na mas mahal na pumunta ng Davao, ng Cebu, kaysa pumunta ka ng Hong Kong? Pabicol na lang po ang pamasahe minsan one way, 8,000. 8,000 one way pabicol. Punta ka ng Hong Kong, magkano? 2,000, 3,000, 4,000. Nakapunta ka pa ng ibang bansa. Ang galing-galing po ng mga politiko po natin. Tinuruan tayong ma-stretch ang psychological wallet natin. Kaya ang mahal-mahal ng ang problema, wala tayong magagawa. Sila ang nakaupo, sila ang may desisyon. Ang pinaka-pwede natin gawin, maghanap tayo ng dagdag na pagkakakitaan. Mas madali maghanap ng dagdag na pagkakakitaan kaysa umasa tayo na ang gobyerno natin magbabago. Hindi magbabago ang gobyerno natin hanggang hindi nagbabago ang mga botante. Bago tayo manisin ang gobyerno, tayo kasi sumayaw lang ng budot, binoto na natin. Diba? Ang hindi ko talaga maintindihan si Lito Lapid, bakit kaya hindi natatanggal? Tinawag ko sa kasi ang tahimik niya, hindi ko siya para pero lagi siyang nananalo sa eleksyon. Hindi ko alam kung marami siyang nagawa, pero ang bottom line sa akin, we can never expect a change if the same pa rin ang mga taong pauupuin natin. Kung gusto natin ng pagbabago, ba't hindi natin itry yung mga hindi pa nauupo? Malay mo, dalawa lang naman yan, maganda o hindi. Diba? Now, balik tayo kay Ascendra. Ginawa namin ito kasi nga, sabi namin, ito yung magdi-disrupt ng industry ng networking. Nakalaki ko po sa networking para ka kumita ng malaki, mag-resign ka sa trabaho mo. Kaya para kumita ng malaki, tumigil ka mag-aral. Para kumita ng malaki, dapat mag-full-time na ng sobra. Yun ang binago po ng industry ng Ascendra. Na hindi nyo po kailangan gawin yun. Paano yan? Una, magaganda po products natin. At ang products po natin, nagsasalita siya on their own. Paano nagsasalita? Pag tinake mo, ginamit mo, makikita mo yung effect, uulit ka. Hindi tayo naghabol sa presyo. Kasi madali naman magawa ng presyo mga mura. Kaya lang, hindi naman uulit yung bumibili sa'yo. Kasi dahil sa sobrang mura, mura po yung bumili sa'yo. Okay? Ngayon, dito, ito lagi yung putong nakakwento. May isa pong nag-take sa atin ng Omega Life. Ang Omega Life po, fish oil. Na tayo lang po ang may fish oil na 5, omega ang meron. At the same time, wala po siyang langsa. Pag ininom mo, hindi siya malangsa. Pag nagpupo ka, hindi malangsa. Sabi ng iba, bakit yung fish oil niyo mahal? May pinuntahan po ako sa Batangas na isang hospital. Sila may mga doktor po ang meeting ko. Actually, siya nag-explain, natawa nga ako. Sabi niya, kasi sila nagsasagutan na doktor. Sabi, ba't parang mahal naman ang ano nyo, na fish oil nyo, yun na salmon. Sabi niya, sumagot yung isang doktor din na kasama niya. Salmon yun eh. Subukan mo na lang, parang bumili ka ng isda na sardinas, tapos isda na salmon. Di ba palengke palang mahal na yung salmon kaysa sa sardinas? Sabi ko, nga naman, kaya yan mahal, kasi salmon yan. Di ba? Marami po kasi yung fish oil. Di ba? Pag kinukumpara natin kasi fish oil, hindi naman natin kinukumpara yung fish na pinanggalingan. May mga iba pong fish oil na galing lang po talaga sa sardines. Kaya yung nutrients niya, hindi ganun kaganda sa atin po. Gaano kaganda? May nag-take po, bumili po dito, mayaman na tao. Siya po ang may-ari ng Lily's Peanut Butter. Nakatake na po ba kayo? Nakakain na? Yun po yung may oil sa ibabaw na peanut butter. Ako naalala ko yung bata pa lang ako eh. Isusuksok mo yung kutsara mo, tapos hahalo mo para dumulas-dulas, di ba? Tapos lalagay mo sa tinapay. Now, nag-take po yun ng Omega Life siya, pati Barley. Pinatake niya rin yung partner niya. Yung partner niya, ang heart nagpa-function na lang is 8%. After taking the product, umabot po sa 42% yung pag-function ng heart. Ibig sabihin, gumanda at bumuti yung karamdam. Anong ginawa? Bumalik po dito, akala namin bibili lang ng box ng Omega Life, nagbayad po ng 1 milyon, nag-office po sa Antipolo. Imagine mo po yun. Dahil kung hindi maganda yung produkto, hindi babalik.
yung mga Omega Life natin sa Italy, kasi sa current right now, galing pa pong Pilipinas, yung product na pinapadala natin yung mga tapos na, ang dali pong maubos sa ibang bansa. May kausap ang mga taga-Norway, ang laging pakiusap, baka pwede kayong matambakan dito ng product kasi ang daling maubos. Kaya in short, sa tamang market po, madali pong ibenta product. May nagtanong sa akin, hay nako, yan ang product nyo yan. Sa hirap ng buhay sa Pilipinas, sinong bibili niya? Pamilyar? Yes. Uunahin ko ang bigas kaysa bumili ng mga barley-barley na yan. Ang sagot ko, sir, ma'am, depende po kasi sa market. Kung walang-wala ka naman talagang pera, mas uunahin mo naman talaga yung pagkain. Tama naman po yun kasi for survivability yan. Pero isa lang po napansin ko, wala po akong kilala na tao na nasaksak, pagkasaksak, nag-canvas ng hospital. Nasaksak, pumunta ang hospital, Dok, magkano po ang pagpapa? Ay, mahal. Doon ako lipat ako sa kabila. Wala naman, di ba? Kasi pag emergency, wala nang canvas, diretso na. Same thing din po dito. Pag ang bibentahan mo naman, yung kailangan yung product, wala na pong mahal-mahal. Di ba pag sinabihan ka ng doktor, mamamatay ka pag hindi ka uminom ng gamot na to, diretso ka na sa butika, bibili mo yung gamot kahit wala kang pera. Kasi kailangan mo yan. The same thing din dito. Yung hindi mo market, yung walang pera, huwag mo bentahan, invite mo dito sa Ascendra para magka-pera. Okay po ba yun? Yes! Now, culture. Ang kagandahan po sa culture natin dito is nagtutulungan. Parang kanina, si Weng po, isa sa pinakamalaking kinita po sa atin last month, umabot po siya ng 500,000 pesos kinita isang buwan. Nagkaroon po kami ng meeting doon, tinuturuan niya yung ibang grupo. Take note ha, ibang grupo. Hindi niya ilalim. Pero tinuturuan niya kasi yun ang culture ko ng Ascendra na nandito tayo, nagtutulungan tayo sa isa't isa. Okay po ba yun? Yes! Kaya kahit wala kang kilala, okay lang kasi pwede kang tulungan ng bawat isa basta as long as na taga-Ascendra. Second system. Kagagaling lang po namin ng Bicol, nagkaroon kami ng training na Reset and Rise na umabot po na nasa 400 ang attendees. Sino naka-attend na po ng Reset and Rise? Okay. Sa mga hindi pa po nakaka-attend, umattend po kayo pag nagkaroon ulit ng Reset and Rise. It's either, ang alam mas magkakaroon kami sa Cebu. Kung hindi naman, mag-attend kayo sa Manila. Ano ang meron sa Reset and Rise? From the word itself na reset. I-re-reset po namin kayo, tatanggalin namin yung lahat ng daladala yung sama ng loob. Yung mga sama niya ng loob, simula bata ka pa, baka hanggang ngayon, galit ka pa sa teacher mo. Graduate ka na lahat, naaalala mo pa ng pinapalo ka ng teacher mo. Tatanggalin po natin yan lahat. Yung sama mo ng loob sa mga ex mo, tatanggalin natin yan. Lahat ng nagpapabigat sa'yo, tatanggalin yan sa Reset and Rise for you to rise. Yun po ang pinaka-concept ng mga training. And we have that kind of system, trainings na ginagawa. Mahihain ka, turuan ka namin kumapal mukha mo. Mababa ka mangarap, tuturuan ka namin tumaas ang pangarap mo. Hindi ka marunong maghanap ng prospect, tuturuan ka namin lahat ng kailangan mo. Meron na pong system na tinuturo po dito sa Ascendra. Okay po ba yun? Yes! Okay, now, paano kayo kikita ng pera? Simple lang. Pwede kayo magbenta. The good thing sa Ascendra, ang kita nyo po agad 50%. Imagine niyo na lang, itong best barley, nasa 1,000 pesos to. Pag ibibenta mo, 1,000, pag bibili mo, pag member ka na dito, 500. May kita ka agad ng 500 pesos. Magbenta ka na lang ng isang barley, isang araw, kikita ka na ng 500 pesos isang araw. Kung araw-araw ka magbibenta, may 15,000 ka. Hindi ka aabutan mo nito ng 8 oras para magbenta ng barley. Sino ang bebentahan mo? Kung sino lang makatitigan mo, lumabas ka ng bahay, alokin mo, meron at meron yan pwedeng bumili. Pwede ka mag-post sa Facebook, sa mga content mo gawin mo, makakapagbenta ka na. In short, marami tayong mga iba't ibang products na pwede mong gagamitin to at makakapagbenta ka, kikita ka. Ito na lang pong sabon, napakaganda nitong sabon na to. Nasubukan nyo na po ba? Yes! Literal na nag-glow po kayo once na magamit nyo po yung sabon na lang. Okay? Now, marami pa tayong products. May mga upcoming pa po tayo this coming June 30. Una, pwede po kayo magbenta, kikita ka ng 50%. Second, ito po yung maghahanap ka ng tao na gustong gawin yung negosyo. Kaya ang tawag natin dyan is opportunity partner. Ano to? Ito yung tao na parang gusto ko rin na mag-invite, gusto ko rin gawin yung negosyo nyo. Paano yan? Simple lang. May kikitain kayong 20% sa lahat ng package na mabibenta po ninyo.
Okay, ano yung mga package? Pwede po kayo mamili, may consultant, may director, may executive. Ang laman po nito, mga product, para kang bumili ng wholesale ng products. Example, nakapagbenta ka ng executive para mabilis. Magkano ang 20% ng executive? 40,000 pesos. Makabenta ka na lang ng isang package every month. May 40,000 ka. Good business. Bakit? Magbenta ka ng kotse. Magkano ang commission mo? Magbenta ka ng kondo, ng lupa. Magkano commission mo? Minsan nakabenta ka ng kondo after few months or few years pa bago makuha yung buo. Dito outright. Nakapagbenta ka ng executive ngayon. Anong araw ngayon? Sabado. Nakapagbenta ka na in-code. In-cash mo. Monday, kuha mo yung pera mo sa ATM mo. Pag may ATM ka na. Yun, ganun kabilis. 20% depende kung gaano karami ang mabibenta mo packages. Isa to. Etong isang perfect example, si Mel Grace. I don't know, nandito ba si Mel Grace? O bumalik na ng Israel? Nandito pa ba siya? Nasaan siya ngayon? Nasa Sorsogon. Oh. Si Mel Grace po, nag-join to February. 3 months time niya, halos ito po yung kinita niya. Part-time, hindi po iniwan yung trabaho. Ginawa niya lang itong part-time, pero yet, ito po yung kinita niya. Ayun, sabi ko Sorsogon. Pakaway naman na yung si Mel Grace. Kamukha po ba niya? Nagulat naman ako sa'yo. Nararating lang na. Mamaya tawagan nila. Ay, sige pa siya. Masalita kita dito. 5 minutes lang. Magsalita ka lang. Ano po to? Wala to sa, Script eh. Salitahan na lang, Mel, para at least paano ka nag-join, paano mo ginawa ang business, at anong pakiramdam na ang laki-laki na ng kinita mo. Hello po. Ako po si Mary Grace, Siko, galing po ng Israel. Dalandabuan. Hanggang ngayon kasi nagigera pa rin. Anyway, napasali po ako dito sa Ascendra. Gawa po ni Ate Megan. Galing po kasi kami ng ibang company, dropshipping company. To make the story short, naloko kami doon. Ayun po yung mag-upgrade. Sabi ng mentor ko doon, everyday yun ha, nakaka-stress. Alam niyo yung stress? Pag-isip mo, pagbukas mo ng telepono mo, coach, upgrade ka. Sabi ko, magkano? 1.5 million, dark horse. Pero, papatusin ko na sana. Tapos sabi ni Ate Mabel, wag. Nakita ko si Sir Joseph Lim, yung kanyang advertisement na 199,800. Yung parang dark horse natin sa BNB. Sabi ko, yan na naman tayo eh. Baka scam na naman ito. Then sabi niya, hindi, ang ganda-ganda kasi simula pa lang. Nagdasal ako, sabi ko, holy lang to, Lord, wag mo na po kung bigyan ng another scam kasi parang sobra na eh. Nagdasal ako, tapos before ako matulog, pinakilala sa akin si, yan po, ang aking mentor, si Kuya Dan. Siya po ang dahilan ng aking success. Kasi po talaga, before ako matulog, maglalagay ako ng, halimbawa, ako po, share ko sa inyo kung anong ginagawa ko. Mel Grace, Dami Comboy, tapos kung sino po yung prospect ko. Ganun lang po, copy-paste. Hindi lang po 5 tao ang ginagawa ko po ng ganyan. Minsan 20, 30, 40, 50. Kumbaga, backward tayo doon. Ano po, nagdasal ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng sign na tama itong landas na pupuntahan ko. Kasi yung 200,000 na nilabas ko sa BNB dropshipping, alam kong hindi na makakabalik. Dahil wala na daw, nasa system na, hindi na daw, trabahuhin ko, hatawin ko na lang daw.
paano ko hahatawin kung ganun din ang gagawin sa mga magiging downline ko? So, yun nga po, nagdasal ako. Pagising, 6 a.m. na naginip ako. Ang bilis po ng answer ni God. High school daw po ako. Tapos, parang 4th year high school. Tapos, lahat ng kaklase ko, classmate. Sabi ko, itong babae na to, hindi naman kagandahan. Mababa lang naman. Tapos, puro pabarikos yung legs, sabi ko. Tapos, sikat na sikat dito sa school. Anong nangyayari? Puro classmate male. Then, my phone rang. Nag-alarm yung phone ko. 6:30 a.m. Pag open ko ng Facebook, ang nakita ko, advertisement ni Sir Joseph Lim. Sabi po niya, meron po siyang coin. Nasa Italy ka po nun, sir, di ba? Nasa Italy po siya. Sabi niya, classmates, kung saan ka man ngayon na bansa o saan ka man ngayong classmates, sabay-sabay tayo mag-wish bago ko itong coin, ito sa parang, ano ba yung balon? Wishing well. Mag-wish po tayo ng sabay-sabay, tapos itotos nila po. Sinarado ko yung phone. Sabi ko, ba, teka? Sandra, classmate. So, yung wish ko, sinagot agad-agad. So, sabi ko, hindi na, go na ako. Eto na. Sabi ko, magkano ba dyan? 200,000 ba? Then, sabi ko, 200,000. Papatayin ako ng asawa ko pag humingi ako ng pera. Sabi ko, paano kaya ito? Dasal na naman ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo po ako ng angel na magpapautang sa akin ng 200,000. Then, yung pamangkin mismo po na Prime Minister ng Israel is my friend. Nagtatrabaho din po ako sa kanya. Pero siya po ay parang very close friend ko. 44 years old pero multi-billionaire woman. Sabi niya sa akin, what is your problem? Sabi ko, how did you do your work? Nasa computer ka lang, networking, and at the same time, kumikita ka ng bilyon. Sabi ko, turuan mo ko. Sabi niya, okay. Nang pinakita ko yung Ascendra, sabi niya, huwag ka muna maglabas ng pera. Titingnan ko, i-check ko, and then I will tell you. Kinabukasan, sabi niya sa akin, I don't know what exactly if this Ascendra is legit. But nakikita ko, parang legit nga siya, sabi niya. Sabi ko, ano ba talaga? Naguguluhan ako. Sabi niya, you want to join? Sabi ko, yes. Then I will borrow you not only 200,000. Sabi niya sa akin, I will borrow you 500,000 pesos. So, tingnan niyo po pag nag-as lang kayo. Nag-a-align yung stars. So doon po ako nag-start. At ngayon, eto po, sa harapan niyo. Thank you, Mel. Okay, teka lang. Nakikita ko yung mga mukha ng iba. May buti pa siya, may nagperam sa kanya 5 taong pa. Kalahating milyon. Tandaan nyo, we all have our own story. Yes. Isa lang ang sure ko. Sabi, ask and you shall receive. Hingiin mo, ibibigay. Kaya ayusin nyo lang kung anong hingin nyo para klarado. Kasi sa kanya, clear na clear yung gusto niya eh. Kasi tayo minsan, sa daming gusto natin, hindi tuloy alam kung anong ibibigay. Anyway, tapusin ko lang muna ito. Pwede palapan natin si Mel Grace. Mel, magkano ka ba pag makinig ka? Bago ito ginawa? Hindi mo na. 600. 600,000 na po ang total po niyan. Ayun, dito tayo sa builder. Ito naman po, simple lang. Para kang magiging 7-Eleven, para kang magiging SM, para kang magiging McDo, na magkakaroon ka ng tinatawag na leverage. You will never be rich if you are not earning while you are sleeping. May mga mindset po kasi naturo sa atin na masama daw kumikita ng walang ginagawa.
But if you're going to think about it, lahat po ng mayayaman, kumikita po sila sa mga bagay na wala na silang halos ginagawa. Tama po ba? Si Fernando po Jr. kilala? Alam niyo po bang kumikita pa siya hanggang ngayon? Tuwing ginagamit yung mga una niyang pelikula, katulad yung ginagamit ni Coco, yung Ang Probinsyano, hanggang ngayon po yung FPG Production, nagbabayad po si Coco Martin sa FPG Production para yung rights na yung pwedeng gamitin. That is the example na kahit wala na siya, kumikita pa rin siya. And yun ang nag-aantay sa inyo dito sa Ascendra. Hindi nyo kailangan maging sa FPJ. Hindi nyo kailangan maging multi-billionaire. Ang kailangan nyo lang magsipag kayo. Kasi dito, may mga kilala po ba kayong tao? Kaklase, kaibigan, kamag-anak, mother side, father side na family, so on and so forth. Pag na-invite nyo po sila dito, pwede nyo dalhin dito or pwede nyo pong presentan sa online. Pag dinala nyo sila dito at nagustuhan nila yung business, naging part po sila ng Ascendra, tuwing gumagamit po sila ng mga products natin, meron yung percentage. Ano pangalan mo, pre? Yeah? Jose. Okay, grabe, kalapit pa tayo. Okay, ilang taon ka na, Jose? 22. Gumagamit ka ng toothpaste. Ilang taon ka na gumagamit ng toothpaste? 22? Simula ng bata ka. Tama. Hindi po dapat yung simula ka pinanganak kasi wala pa naman tayong ngipin nung pinanganak tayo. Okay, simula nung nagkamipin siya. Now, ito point ko. Marami tayong ginagamit na product. Nagkakape ka, nagko-colgate ka, nagko-toothpaste ka. Simula bata hanggang yung ginagamit natin pero wala po tayong kinikita. Tama? Dito po sa Ascendra, mag-change product ka lang. Kung dati nagsasabon ka ng Safeguard, magsabon ka dito ng Celestial Glow. Kung dati nag-vitamins ka, gamit mo yung vitamins natin habang gumagamit mo ito lang. Kasi darating po ang time. Simula ulo hanggang paa, magkakaproduct po tayo. Magkakaroon po tayo ng shampoo. Maganda po shampoo natin kasi pampatubo ng buhok. Meron na dito ang minakita ko. Teka lang, masama rin. Mag-joke sana kung may nakita talaga ako. Diretso na natin kung saan sana na maubod ka. Okay. In short, magkakaroon tayo ng produkto ng lahat ng kailangan ng bawat isang tao. Okay? Now, kada gamit, kada inom, meron kang percentage. Alam mo man o hindi. Kasi malamang pag yung GP mo, yung na-invite mo, bumili ng sabon, pag maliligo yan, hindi naman nagpapaalam mo sa'yo. Tama? Habang kuskus na, meron kang kita. Gumagamit ng sabon at iinom ng barley, meron kang kita. Okay? Meron, pwede ko na bang banggitin? Pwede naman ata, hindi ko lang pinitali. Na-trace kasi po namin, ang population ngayon ng Ascendra, 1:2. Sa isang lalaki, 2 babae. Nagulat kami na mas maraming member ang babae kaysa sa lalaki. Akala na mas maraming lalaki, yung pala mas maraming babae, kaya magkakaroon tayo ng products na napkin. Na napakaganda po ng napkin natin kasi hindi ko muna pwedeng i-detalye kasi baka pinapapatent muna namin kasi may mga nilagay kami doon na mas wala pang ibang gumagawa ng ganun sa buong napkin na industry. Kaya pag na-patent na at na-permahan na po tayo, saka namin i-a-announce sa inyo. Pero sure po tayo na magkakaroon tayo ng napkin. Excited po ba kayo? Yes! Okay. Lalaki. Okay. Ngayon, ito pong monthly expansion. Dito makikita tuwing may mga nagiging members sa'yo at tuwing may gumagamit ng products. Ito po yung isang example. February, ang kinita po niya, 749,000 pesos. Uulitin ko ang Ascendra po, mag-formats pa lang. Kaya expect mo to, few years from now, baka madadagdagan pa ng ilang digits. Ngayon, February, kumitang 7. Sino gustong kumita ng 700,000 isang buwan? Yes! Noong February, kumita kang 749. Noong March, kumita ka ulit ng 764,418.85 centavos.
Diretsuhan tayo. Mauubos mo ba to? Malabo. Di ba? Kahit manok, panabong ang ulam mo, hindi mo mauubos yan. Okay. Sumunod April, ang tinitel naman niya 700,000. Now, ano ang point ko? Yun ang buhay ko nag-aantay sa inyo. Na pwedeng mangyari ito sa inyo. I'll be honest with you, nung nag-network po ako, more than pa po dyan yung kinikita ko. And right now, ang company natin is just starting, pero sobrang pong bilis ang growth po natin. Kaya nakaka-excite po by next year kung ano po ang mangyayari po sa atin. Kaya ito din, I'm challenging you. Sino dito ang naniniwala, nakikita po sila ng sobrang laki dito sa Ascendra? Pwede po makita? Ready ka na bang mag-talk? Yes! Alam niyo po ba kung saan ang first year anniversary natin? Ang goal po natin is Smart Araneta. Tayo po will be the first networking MLM in the Philippines na magse-celebrate ng first year anniversary Smart Araneta agad. Nung nagkaroon po tayo ng launching, drone launching natin Phil Oil, umabot po tayo ng almost 4,000. Ang Smart Araneta po ang capacity nasa almost 12,000 pag concert type. Kaya konting kembot na lang po, madali lang naman natin abutin from 4,000 to 12,000. Yes. Ang maganda doon, what if ikaw yung unang sharer? Tapos kinikita mo to. Palitan lang natin yung one. Gusto niyo po ba? 700 first week, 700 second week, 700 for third week. Okay po ba yun sa inyo? Kaya sipag lang ang pinakasolusyon dyan kasi ang dami na pong kumikita ng malaki and kung nagagawa nga nila, I'm sure mas kaya pa rin. Tama po ba? Yes! Now, eto po, anong nangyayari sa Ascender right now? Etong katabi pong office, kung mapapansin nyo, pwede nyo itong silipin, nire-renovate na po siya ngayon. Kasi nakikita nyo nga, hindi na nagkakasya, hindi even upuan pala, kulang na kulang. Kasi tataka ko, ba't kulang yung upuan? Yung iba pala, nasa labas na. Kaya, nag-expand na po tayo dito. Sa Cebu din po, ongoing na po ang construction. And papunta po ako ng Cebu this coming June 13. Kung may mga kakilala po kayo doon, kamag-anak, alamin nyo lang schedule. Papuntahin po doon, palapitin nyo po sa amin, kakausapin po namin. Pag nag-join po, under po yun sa inyo. Kayo kumausap, hindi. Kayo nagbayad sa venue, hindi. Pero sino ang kikita ng 20%? Kayo. Kaya para sa akin, i-maximize nyo po yun habang by July, third week of July, mag-o-open na po tayo sa Cebu. Okay po ba yan? Yes! And this month din po, papunta kami ng China para ma-check po natin yung mga iba pang products natin upcoming. And Hong Kong din po kasi bubuksan din natin ang Hong Kong. Last month, nagkaroon tayo ng 4 na ETC. Dumaguete, Antipolo, Cabuyao, Laguna, at Cabanatuan. Meron na po tayong currently as of now, 10 ATC na po tayo all over the Philippines. Wow! And we are targeting bago matapos ang anniversary natin, first year anniversary, umabot po tayo ng 50 ATC all over the Philippines. Kaya kung may isa nga ang kausap kanina, ang gusto agad sa Calao naman, sa Metro Manila, sa Maynila, doon ang gustong buksan. Hinahanap ko to, hawak ko pa. Okay. Ngayon, yun po yung mangyayari sa atin and hindi ko na papatagalin. Ito, the only question now, are you ready to be part of a story that will truly change the course of your life? Yes! You never know. Nagpabago sa buhay ko, isang flyer. Kung nakatambay ako sa Albay, sa Legazpi, umiinom kami, nanibigay sa amin stranger flyer nakalagay, do you want to earn extra income? Ang goal ko lang ng kumita lang ako 5,000 sa buwan, extra eh. Sabi ko 5,000 per month, okay na. And sino mag-akala just because of that paper na yun, nandito po ako ngayon sa harap ng buwan. Time flies so fast kasi in span of 23 years, ito na po nangyari. And ngayon, hindi ko na po papatagalin, tatawagin ko po yung